Nagpakasal ako para sa pera, pero na-inlove din ako sa asawa ko. Matagal ko nang kilala si Daniel, mga 5 years na siguro, pero hindi kami close kahit friends kami sa Facebook. Pareho kaming may common friend, si Mark. At doon ko siya unang nakilala sa birthday ni Mark. Tahimik lang si Daniel, hindi ma-PR pero mabait. Hindi siya yung tipo na pumupunta sa mga lakad namin so parang acquaintance lang talaga kami. Alam ko lang na mayaman ang pamilya niya at may negosyo sa construction. 2 years ago, sobrang hirap ng sitwasyon ko. Nagkasakit si mama at naubos lahat ng ipon ko sa hospital bills niya. Nalugi rin ang business namin dahil sa pandemic. Dumating ako sa point na wala na akong alam na paraan para makabangon. Then one day out of nowhere, nag-message si Daniel. Inimbitahan niya ako magkape and honestly napaisip ako. Bakit kaya biglang gusto niya makipagkita? Hindi naman kami close, di ba? Pero pumunta ako kasi baka may mahalagang sasabihin. At ito nga, sinabi niyang kailangan niyang magpakasal. Like ASAP. Akala ko nung una nagbibiro siya, pero seryoso pala. Inexplain niya na sobrang pressured siya sa family niya, lalo na sa parents niya, kasi matagal na siyang walang girlfriend at iniisip ng mga magulang niya na baka beke siya. Sobrang relihiyoso ng pamilya nila at hindi nila matanggap yon. I know hindi na uso sa panahon ngayon, pero ano ang magagawa niya kung ganon ang parents niya? Halos every gathering tinatanong siya kung kailan siya mag-aasawa. Para matahimik yung pamilya, kailangan na niyang magpakasal. Sa isip ko, parang teleserye lang. Hindi ko inaasahan na ganito kalala ang sitwasyon niya. Sabi niya pa willing siyang bayaran lahat ng utang ko at hospital bills ni mama kung papayag akong magpakasal sa kanya. Inexplain niya rin na pwede kaming maghiwalay after ng ilang taon. Quietly. No drama. Pero meron kaming prenup. Gets ko naman yon. Siyempre naman kailangan yon para maprotektahan din ang assets niya since fake marriage lang naman. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sa totoo lang, I was desperate. Ang laki ng problema ko sa pera at sobrang laki ng gastos para kay mama. Iisipin mo ba ang pride kung kaya namang masolve ang problema mo? Naisip ko siguro desperado rin si Daniel at gusto niyang kumuha ng babaeng magtatakip sa kung ano siya talaga. Parang magtutulungan lang kami. Wala naman sigurong masama. Pero eto na nung honeymoon namin, dun ako nagulat. Magkakaroon pala. Akala ko wala. Akala ko nga Becky siya, 'di ba? Kasi ang tahimik niya, hindi siya sweet, parang walang pakialam. Pero nung gabi ng honeymoon, hala, grabe talaga naloka ako. Sobrang galing niya, hindi ko in-expect. Akala ko cold siya pero grabe yung nangyari. Sobrang naloka ako kasi hindi ko inisip na ganun siya. Pagbalik namin sa Maynila, parang normal lang ang lahat. Siya busy sa trabaho, ako busy sa pag-aalaga kay mama. Pero habang tumatagal napansin ko yung mga maliliit na bagay na ginagawa niya. Like lagi siyang may dalang pasalubong tuwing uuwi siya. Minsan simpleng snacks, minsan prutas, pero lagi niyang iniisip na dalhan ako ng kahit ano. Minsan nagpadala siya ng driver para kay mama kasi hindi ako makahanap ng masasakyan. Hindi niya kailangang gawin yon pero ginawa niya. Tahimik lang siya sa bahay pero lagi siyang nandyan kapag may kailangan ako. Unti-unti nahuhulog ang loob ko. Hindi ko inaasahan pero natutuwa ako tuwing nandyan siya. Napansin ko na lang na nag-aantay ako sa kanya gabi-gabi. At nagluluto na rin ako ng paborito niyang ulam minsan. Yung mga ganong simpleng bagay pero malaki ang impact sa akin. Then dumating yung problema. Isang gabi may nag-message sa akin na kaibigan ko. Sabi niya, nakita daw niya si Daniel na may kasamang ibang babae sa isang restaurant. Sweet daw yung dalawa. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung magagalit ba ako o matatawa. Kasi iniisip ko pa rin kung seryoso ba siya sa kasal namin. Nung dumating si Daniel sa bahay, kinonfront ko siya. Sabi ko, sino yung babae? Sabi niya, kaibigan niya lang daw yon, pero hindi ako naniwala. Umiwas ako sa kanya, hindi ko siya kinausap for a few days. Kahit alam kong hindi naman kami totoong mag-asawa, nainis pa rin ako. At ayaw ko man sobrang nagsiselos ako dun sa babae. Ilang gabi kaming hindi nagtabi, nakatalikod lang ako sa kanya. Naririnig ko lang yung buntong hininga niya, pero wala namang sinasabi. Iniisip ko kung kailan niya sasabihin na magpaanal na kami. Baka tsumitsyempo lang. At gusto ko siyang mahirapang magsabi para kahit paano hindi maging madali para dun sa babaeng yon. Pero isang gabing bantay ako sa ospital, dumalaw siya kay mama. Hindi ko in-expect yon. Doon kami nag-heart-to-heart talk. Nakaupo lang siya sa tabi ko at ang tanong niya, Althea, galit ka ba sa akin? Para talaga akong napahiya nun kasi wala akong karapatang mag-inarte. Sabi ko hindi. Sabi niya nararamdaman daw niyang galit ako sa kanya. Sobrang honest niyang tao. At sobrang bait kaya napilitan na rin akong aminin ang totoo. Sinabi kong nagsiselos ako.
na hindi ko sinadyang magkaroon ng feelings para sa kanya. Pero sabi ko, wag siyang mag-alala kasi alam ko naman na kasunduan lang ang sa amin. Nagulat ako kasi hinawakan niya ang kamay ko at sinabi niyang hindi raw talaga niya kadate yung babaeng nakita ng friend kong kasama niya. Client lang daw sa business pero nailang din nga siya kasi para daw nag-flirt sa kanya. Nangako siyang hindi na kukunin ang trabaho doon. Natouch ako nung sinabi niya, Althea, alam kong hindi ito yung dream life mo. Pero hindi ko inasahan na magiging ganito rin ako. Sa totoo lang, nung una gusto ko lang mawala yung pressure ng pamilya ko. Pero ngayon asawa na talaga ang tingin ko sa'yo. Ayoko nang maghiwalay tayo. Kung nagkaroon ka ng feelings para sa akin, ganun din ako sa'yo. Naiyak ako. Hindi ko na napigilan. Doon ko na-realize na mahal ko na siya. At kahit hindi siya palaging expressive, mahal na rin niya ako. Tahimik lang ang pagmamahalan namin. Walang drama pero totoo. Kaya eto. Sa huli, kahit nagpakasal ako para sa pera, love found me. Hindi ko inaasahan pero ito na kami ngayon. Kaya dun sa mga nawawala ng pag-asa sa love life, dapat wag kayong sumuko. Minsan ang buhay daig pa ang telenovela, just wait and see.